when we are talking about nga doon sa kung bakit yung forgiveness kay Amy is really hard for the people, I think kasi kilala niya yung kapatid niya. She should have known it. Kasi kahit na sila Kusiting pa lang at the time, everybody is already know na ganun na siya. Kahit nung time namin, yung mga bata-bata pa, alam talagang irresponsible yan. And nakikita naman natin ngayon eh. So yun yung sa tingin ko na hindi nga Hindi mapatawad. pa ready. Oo. Oo, it's not because of this and that. Wala akong personal na ano kay Senator Amy. Hindi yun. Yung I am just trying to explain siguro kung bakit ganun yung pakiramdam ng tao. Kasi bottom line siya pa rin. She could have said kasi kay Inday, na Inday, ikaw kasi tumakbo ka ng presidente. Ako magba-vice president or whatever. Kung talagang siguro may plano na siya siguro magko-control sa kapatid niya. It did not come out na ganyan, 'di ba? Pero bottom line niya, it's not because nasisihan na or whatever. Yun yung isang ano na kumukontra sa pag-iisip ng tao. You cannot not know your brother. 'Di ba? Kasi maliit pa lang kayo, magkakasama na kayo, 'di ba? And all of those. Pero let's leave it to that ano kasi tapos may isa pa no, which is ito hindi ako sure kung tama bang gawin niya o hindi. Kasi she did not even show any apologies sa nangyayari na ginawa ng brother niya. Dahil diba, reality people are suffering. Napakagulo ng bansa. Si Amy. Oo, of course, I cannot really, na kailangan mag-apology. Sorry, inano ko yung brother. Yung like what Inday did. Diba, kaya na-accept siya ng tao kasi dati may mga tagilid pa. Alam mo, Tita Mari, may point ka dyan. Hindi siya nagsabi. Actually, Tita Marilyn, meron akong kwento dyan. Kaso nga lang kasi it's not my story to tell. Meron akong kwento dyan. I-share ko na lang rin, pero sabihin na lang natin sa kwentong barangay language. Okay. Ganun. Kasi parang feeling ko parang hindi ko rin naman kasi talaga to story. Pero ito ang umiikot na kwento sa Kaparangan, ganun. Si Dirty Harry at saka si Rainbow Bright, magkaibigan talaga yan. Ano naman, walang question dyan. Nakita naman natin kung gaano talaga naging magkaibigan yan. Ngayon, itong si Dirty Harry at saka itong si Catherine, ano talaga, parang meron talaga silang, hindi talaga sila nag-uusap for quite some time. So ngayon, since nag-decide nga itong si Hello Kitty na tatakbo, ito namang si Rainbow Bright bilang bibong ate, ganyan-ganyan, ay sige, paano ka ba mananalo ng in the most convenient way, ganun. So ngayon, dahil nga magkaibigan nga itong si Rainbow Bright at saka itong si Catherine ng bonggang-bongga, ganun. Magkaibigan ano pa lang nasa Australia pa lang si Catherine, close na talaga sila. Close na talaga sila. Saka in-endorse ni, 'di ba kasama sa Ocho Diretso si kasama sa tumalo sa Ocho Diretso si Amy nung 2019, diba? Kasama siya dun sa mga in-endorse ng hugpong. Ayun. So ngayon, okay na sila nung pa lang, even before. So ngayon, kinonvince nito ni Rainbow Bright itong si Catherine, gano'n, na ikinagalit ni Dirty Harry. Nabwisit talaga 'to si Dirty Harry na parang bakit mo convince yan, ganyan-ganyan, eme, gano'n. Dirty Harry, ito naman si Dirty Harry, alam naman niya kasi hindi niya kontrolado yung utak nitong isa niyang babaita dahil alam niya itong isa niyang babaita matigas pa sa bato. Gano'n. So ngayon, edi yun na nga, di tumakbo na nga, ganyan-ganyan. Di for quite some time, talagang medyo medyo bad tripan sila, parang si Dirty Harry, bad trip dito kay tapos hanggang sa nag-iiba na nga yung kulay nito ni Hello Kitty. Pabangag na ng pabangag tong si Hello Kitty, ganyan-ganyan. O pagkatapos di syempre parang ang feeling nila feeling nito ni Dirty Harry parang ano to, bakit ganito tong kapatid mo? Ba't pabangag ng pabangag yan, ganyan-ganyan. Si Rainbow Bright, marami talaga siyang ginawa na may mga ginawa siya to mediate or whatsoever, ganyan-ganyan. Kasi kaya nga ito yung sinasabi ko, itong part na to kasi, ito kasi yung part na hindi naman ako dapat yung nag-explain. Dapat kung yung mga taong involved, sila talaga yung mag-explain. And it should be Catherine who should explain it, ganyan-ganyan. Ngayon, nung palala yung sitwasyon, na parang lahat sila naloloka na parang putang Hi, Attorney Neil. Hello. Ayan si Attorney Neil, follow niyo si Attorney Neil Abayon. Ayan. O di ba? Sentro yung content mo ng gabing ito, Attorney Neil Abayon. Ayan.
Yun yung aming ginamit ngayong gabi. So ngayon itong si Catherine, eh di ano ang tawag dito, inaano na siya yung parang, um, naluloka na sila dun sa parang level nung ano kasi wala naman talagang nakaka-expect na aabot sila dun sa punto na, ay pati yung impeachment kembo talaga nakarating na tayo diyan, ganyan-ganyan. And then, nagkaroon ngayon ng realization itong yung ano, well, yun yung ano, usap-usapan lang naman 'to, kaya nga sabi ko, take this with grain of salt, this is just chismis, walang katotohanan, okay? Bahala kayo kung kukunin ninyo, itapon ninyo kung ayaw ninyo, ganyan-ganyan. And I even ano 'no, even si Jon Snow at saka si Jon Snow at saka itong si Dirty Harry, sabi nila, in hindsight, ang sabi nila, okay na rin na tumakbo siya sa national position, sa Miss World. Okay na rin na sumali itong si Catherine sa Miss World Beauty Pageant. Bakit? Kasi they realized that they are going to do this to Catherine regardless. Whether siya ay Miss World or Miss Australia. Ganon. Kung Miss Australia siya, at ginawa ito ng kapatid ni Rainbow Bright, what is going to be the defense of Inday? Siyempre, yung mga hindi taga-Australia, hindi ganon ka-invested to defend her. Diba? Tama. Kasi nasa Australia lang siya eh. Diba? Pero dahil sa naging ano siya, dahil nga tumakbo siya na Miss World. Sinabi rin niya ni Inday, diba? Naging ano siya, naging invested tayong lahat. Kumbaga, yung Pilipinas naging invested doon sa panggagago kay Inday. Kasi regardless whether she is Miss Australia or Miss World 2022, habulin naman talaga siya they're going to do the same. Itong si Hello Kitty, si Donald Duck, at saka itong si Galema, ayan, they're still going to do it. Kahit ang pink. Ayun, kaya parang medyo lumambot-lambot rin tong sila Dirty Harry, kaya nag-usap-usap rin sila eventually. Oo, naintindihan ko. Pero parang nabubuo rin yung kwentuhan na ganyan eh. Kasi pag pinagtagpi-tagpi yung mga sinasabi, that really exists, no? So siguro totoo siya. Kaso lang, when we are talking about nga doon sa kung bakit yung forgiveness kay Aimee is really hard for the people, I think kasi kilala niya yung kapatid niya, she should have known it. Kasi kahit na sila Cositeng pa lang at that time, everybody is already know na ganun na siya. Kahit nung time namin, yung mga bata pa, alam talagang irresponsible yan. And nakikita naman natin ngayon eh. So yun yung sa tingin ko na hindi nga mapatawad. Hindi pa ready. Oo. It's not because of this and that. Wala akong personal na ano kay Senator Aimee. Hindi yun. Yung I am just trying to explain siguro kung bakit ganun yung pakiramdam ng tao. Kasi bottom line siya pa rin. She could have said kasi kay Inday, na Inday, ikaw kasi tumakbo ka ng presidente. Ako magba-vice president or whatever. Kung talagang, siguro may plano na siya siguro magkocontrol sa kapatid niya. It did not come out na ganyan, di ba? Pero bottom line nga, it's not because nasisihan na or whatever. Yun yung isang ano na kumukontra sa pag-iisip ng tao. You cannot not know your brother. Diba? Kasi maliit pa lang kayo, magkakasama na kayo, diba? And all of those. Pero let's leave it to that kasi tapos may isa pa na which is ito hindi ako sure kung tama bang gawin niya o hindi. Kasi she did not even show any apologies sa nangyayari na ginawa ng brother niya. Dahil diba, reality people are suffering. Napakagulo ng bansa. Si Aimee. Oo, of course I cannot really na kailangan mag-apology. Sorry, inano ko yung like what Inday did. Diba? Kaya na-accept siya ng tao kasi dati may mga tagilid pa. Alam mo, Tita Mari, may point ka dyan. Hindi siya nagsabi. Kahit na konti. She should at least show some. Lang. Yeah, oo, correct. Tama ka dyan. Sabihin na, I'm sorry kasi ganito. Siyempre, kapatid niya, presidente yun, di ba? May kahit kasi Marcos, kahit na ganyan, yan. Presidente pa rin natin kasi siya. Yung respeto pati rin Joey, we cannot take it all out eh. So, kung magsasabi siya rin, yung and it's very, very important, Tita Marilyn, no? Kasi kumbaga parang,
since ikaw naman talaga rin yung nag-cause Yes. ng unity at nag-fail ang unity mo, Yes. diba? It's your accountability. There must be some Yes. remorse on the part of Aimee na Oo. I failed dun sa unity na yan. Kasi si Inday nag-sorry na eh. Oh, yun nga. 'Di ba kaya 'di ba smooth ang acceptance kay Inday. Kung Mm. nag-sorry siya ng kahit konti, hindi yung sisisihin niya yung mga pinili ng kapatid niya and whatsoever. You cannot control other people. You can only control yourself and take responsibility of what you did. So siguro mas understandable sa tao, 'di ba? Kaya yung galit tingnan mo sa sa mga chat hindi nagiging kasi nga walang ganun eh. So parang oo, hindi mo naman kasi hindi mo pwedeng yung wala kang sasabihin, yung mananahimik ka lang and everything. It gets so confusing sa tao kaya yung resort nila magagalit sila instead na they will understand it pag may nakikita silang nangyayari, 'di ba? Yung sasabihin mo or something, 'di ba? And last, sa akin kung bakit ayaw ko talaga sa Marcos din talaga, prinsipyo, Joey, sorry ha. Kasi I already explained everything sa mga part lang to. Aside from the beginning, hindi talaga ako. I already explained sa aking 15 na followers. Na family ko. Ang dami. Prinsipyo ko yon. Kumbaga, I explained to them what I've been go through, 'di ba? So, kung bakit ganito, ganyan. Tapos biglang sasabihin ko, eto nga ano'y natin. Tapos ay hindi pala, kasi sabi, yung prinsipyo. It's about time kasi you keep on saying we need to teach our children kung paano kasi it's their future. If we are not going to change right now, when are we going to start? Sa akin point of view ko yun Point of view, I am not representing everybody. Pero yun yung katayuan ko lang as me and the 15 kasi 8 anak ng kapatid ko. May mga may asawa, yung brother-in-law ko and yung kaya 15 sila. Well, kasama ako doon, 15 kami basically. So hindi na ako tatagal, but yun siguro it might help kahit papaano for the people to understand para kahit papaano magkaroon naman tayo ng unity and point of view, hindi tayo mag-aaway-away na yung iba ay ayoko talaga. But because sometimes like ako, lakas na lang ng loob itong ginawa ko kasi hindi talaga ako public speaker no. Kaya lang listener lang ako all the time. Kaya lang nakikita ko sila no I mean na agad-agad. Why? And if Aimee itself doesn't understand it, how can she adjust? 'Di ba? Kasi hindi naman sa nakikita naman natin talaga naman, 'di ba? Hindi naman tayo pwedeng maging unfair kay Aimee, pero she needs to know also. And of course, siguro iba dyan trolls ng kink or whatever na Rin nagugulo lang rin, oo. Kasi DDS will not throw away Duterte kahit na si Kitty pang tumakbo dyan, siguro kahit na si Hanilet, sasama lahat eh. Oo. So, Ayan. Kasi marami nagre-request dito na na umakpakyatin daw natin si Attorney Neil. Igawa na lang tayo ng episode kasama si Attorney Neil. Ayun, maganda yun. Oo. Baka masyado nang late eh. Alam ko merong baby to si si Attorney Neil, parang nasabi niya Ay, di bababa na ako, Joey. I just want to para yun hindi naman unity, nakakainis na kasi yung word na unity. Pagkakaisa nakakainis na rin. Huwag na lang tayo mag-away. Huwag na lang tayo yung trolls na lang ang iwasan natin. And they are not, ito lang, DDS will not throw away Inday, for sure. Yun lang yun. Kaya nga kahit si Hanilet, kahit nga asawa na nga ni PRRD na ex dati, sino ba yun? Si Zimmerman, makatulan na nga ng DDS eh. So, the people that are saying that si Inday ganito, hindi ka Duterte to begin with. Yun lang yun. Diba? Kaya yung mga trolls, bayaan mo na sila. Ingit, pikit. So, correct. Yes. Thank you. Mahaba, pero sana nakatulong. Thank you very much, Tita Marilyn. Maraming salamat. At maraming salamat sa pagtsatsaga sa 15 katao. Ay, oo, proud ako doon. Kaya hirap ako. Hindi ko na sila may babalik doon sa dati na, ay, sorry na mali. Ganito pala. Prinsipyo, Joey, prinsipyo. Correct. Thank you, Tita Marilyn. Ikaw rin po. Salamat. Bye-bye sa baba ko manonood. Bye-bye. Ayan. Hello, hey now. Hello, hey now. Malabo ang iyong audio. Mas maraming hangin kaysa sa boses. Electric fan siguro. Sorry. Ayan po, clear na. Ayan. Lapit pa sa mic. Ayan. Ayan, go. Okay. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Actually, hindi talaga ako, same, kay Ma'am Marilyn, hindi din talaga kasi ako speaker. Parang kami, DDS on the sidelines, ganun, run, listening lang. Actually, hindi masyadong mahaba yung sasabihin ko. A few days ago, undecided din talaga ako sa
yung sa sinasabi natin na +2. But since yun na nga, sumusunod kami sa yung mga DDS on the sidelines na tulad namin na puro matiyag lang. Sinabi kasi niya, ito nakuha ko kay Miss Sass na dapat yung +2 natin is strategic talaga. Dapat wag niyo haluan ng wag niyo haluan ng mga emosyon or mga galit diyan. So, ito lang since nakita ko kahapon nga yung kay Amy tsaka kay yung picture ni Daryl Yap tsaka ni Inday Sara. Paano isip ko kung i-endorse si Inday Sara, iboboto ko sa Amy. But before that, grabe napaka-emotional ko din talaga nun. Yung sinasabi ko is iboboto ko si Amy pag nakauwi na si Duterte bago mag-election. Para alam mo posibleng mangyari yun. But since yun. Pero kasi syempre you want to nagigets ko naman yan, yung mga mabibigat yung mga kasi kumbaga parang you want to push na meron siyang gagawin na something na if this is something that you want to get from us, you also have to give something to us. Yes. Ganun na nga. So, alam natin lahat na imposible yun. Sa mga nagsasabi din na useless yung hearing is that's nagkakamali kayo dyan. Ang dami nating natutunan sa hearing na yan, and yan nga yung sa iba ng mga walang access na hindi alam kung ano yung totoong nangyari, ba't nangyari yan. Thank you kay Amy. Ngayon may idea tayo na may something wrong talaga sa gobyerno natin at the moment. And ayun na nga, gusto ko matapos na agad kasi hindi talaga ako sanay magsalita ng mahaba. Kaninang umaga nakita ko yung picture na din na pasilip na parang ini-endorse na ni Inday Sara si Kabil. So yun na, decided na talaga ako today. Silang dalawa yung +2. And ito panghuli ko babala ko sa mga true DDS supporters dyan. Yun na, paalala ko, huwag kayong masyadong magpakain sa emosyon nyo. Pangalawa is maging mapagmatsyag kayo. Hindi lahat ng mga nagsasabi dyan na, ba't mo ibaboto sa Amy, mapapabudulit kayo. Huwag kayong maniwala sa mga yan kasi alam na nila yung strategy natin eh. Gusto ng kabilang kampo na ibaba natin sila Kiko at Bam. Tapos kandidato nila yun. Kumbaga parang nagtatanim sa ginagawa nilang advantage sa mga DDS yung confusions ng mga DDS supporters ngayon dahil yun sa ginawa ni Inday na pag-endorse doon sa dalawa. So, mag-iingat kayo yung mga sinasabi nga ni Ma'am kanina ng mga trolls. Yung nandyan, yung iba dyan sa comment section na di na tayo magpapabudol kay Amy. Ayaw nilang iboto niya si Amy. Ayaw nilang magboto kayo ng +2 para sure win yung Kiko and Bam nila. Yun lang. Pero, ayan. Sana maging mapagmatsyag kayo. Correct. Thank you, Hey Now. Maraming salamat. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Boknoy. Hello. Good afternoon, good evening. Hindi ko alam, good morning pala sa inyo. Nasa UK ako. So, sa akin lang, additional lang ewan ko kung natalakay na kanina about this topic. I received messages kasi sa mga kaibigan ko, OFWs, from Saudi Arabia, from Middle East, and from Hong Kong. May nare-receive na tatanggap ako na when they voted already, and then ang lumabas, something like different. Tapos, positive words. So, I think I don't buy those messages kasi parang mind conditioning na parang sinasabi sa OFWs, wag na tayong bumoto para ganito. So, they are kind of mind conditioning na para ang OFWs wag bumoto dahil sa may mga nakawan na boto, ganyan. So, just ayun lang ang masasabi ko dahil parang sinisira nila yata yung momentum ng Duterte +2. Which I haven't decided yet about those two. Pero yun sa mga OFWs lang, kung may nakikinig ng mga OFWs, huwag kayong makikinig na huwag kayong bumoto dahil sinisira o pinapalitan yung pangalan. So kailangan lang natin bumoto talaga, ipakita natin ang suporta doon sa Duterte, and whatever kung ano man ang gusto niyo sa dalawa, basta hindi lang makapasok yung si Kix at saka si Bam. Yun lang sa akin. Correct. Hirap kasing maging talaga sa totoo lang let us acknowledge the buwisit of a lot of Filipinos dito sa Bongbong administration na to, that it would really unreasonably extend to Amy Marcos. Yan yung katotohanan na dapat ring harapin ni Sen Amy. Tapos may mga nagpapanggap, Joey, may nagpapanggap na nagboboto sila pero actually they don't. Para lang masira lang yung momentum at saka yung pag-iisip ng mga OFWs. Siyempre marami kaming OFWs at saka malaking impact yun kapag ang OFWs at saka yung mga
Oo nga pala yung mga OFW na ano 'no, please do not be discouraged na hindi bumoto. Bumoto pa rin po kayo. Bumoto pa rin Minsan po kayo. minsan lang tayo boboto in such, how many years tapos, Mm. hindi natin i-exercise yung right natin. So, we have to push those 10, at least 10, and whatever na anong i-decided ninyong for those other 2, and then sa Mm. inyo na yun. Para basta ang importante yung 10 na Mm. yun ang magpapalakas sa atin at saka Mm. sa next 3 years at saka and so forth pa kung anong ng plano Mm. ni Inday Sara and, sa, Mm. PDP Laban. Mm. Ayan. Okay, okay. Sabi Salamat, ni Joey. ano, sabi ni Witwit, para sa'kin parang prinsipyo na lang, Marcos pa rin 'yan, Duterte should handle their problems on their own their own with their allies. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me, sabi ni Witwit. Kaso nga lang kasi yung laban nung mga Duterte nangangailangan ng numbers. That's the Oo, problem. numbers game, eh. Tapos hindi Mm. lang yung pati yung sa Congress siyempre yung, party list na 'yan hindi natin 'wag tayo talagang talaga, i-left over yung Congress kasi siyempre doon din tayo, eh. May mga representation din at saka mga Mm. representative na, na kailangan sa Congress at saka, Oo. kailangan natin bumoto talaga sa sa Oo. party list din na Sa tama at saka sa in line Oo. in Sabi ni lines. Yengski, "Boboto kami Miss Joey pero di sa online medyo delikado." Kasi wala po yata kayong choice, online Wala, talagang online OFW talaga, OFW kung voting. saan ka Wala man. kang choice Yengski, you really have Mm, to vote online. So kaya dapat ngayon pa lang alamin niyo na kung papaano. mm. So first step is to look talk to your embassy, i-check niyo yung website ng inyong embassy, tingnan niyo kung ano yung kung ano yung, mga instructions kailangan niyong gawin, link na kailangan niyong pirmahan, ganyan. You have to ensure that you are registered by May 7, okay? Mm. By May 7, 2025. Yung registration for online voting ay kailangan niyong gawin on or before May 7, 2025. Pag naka-register na kayo, pwede kayong bumoto up until May 12, 2025. In fact, pag nag-register na kayo ngayon, pwede na rin kayong bumoto kasi nag-start yung botohan kahapon eh. Mm. Ayan. So, Oo. Yengski, bumoto ka ha. Online talaga. Online talaga. Walang option na hindi online. Walang iwanan Mm. dito. Duterte Mm. tayo and then +2 kung basta wag lang si Bam at saka si Kix, yun lang. Oo. So, ikaw open ka sa kahit sino? I have Yung made a +2 basta choice, oo. ang Non-negotiable choice naman ko kasi talaga yung Duterte. Duterten oo, talaga. oo. Mm. Kasi sa akin lang yung mga mapamilya ko nga is pink. All of them are pink Mm. kasi from Negros, maraming pink sa Negros, eh. So, Mm. True, true. oo, sa totoo lang, sabihin ko sa'yo 90% pink ang Negros. So, Oo. may mga kilala din ako pero dito sa mga family ko puro lahat sila mga pink yellow yan sila. So, actually sinabi ko nga sa mama ko na, sabi ko, sabi kasi nag-ano about Kibuloy, sabi ko, let's not talk about when it comes Oo. sa ating communication, wag lang sa politics because we have different pag-iisip. So it could ruin our relationship. Sabi ko, Mm. whatever kung anong gusto niyong boto, I do respect that. Pero sa akin Mm. ganito yung stand ko kasi ganito yung naiintindihan ko sa nangyayari. Kasi as OFWs, na mulat na kami sa mga Mm. nagawa ng mga nakaraang administrasyon except sa kay Tatay Digong which made a big impact sa aming mga OFWs. Great Mm. impact, magandang mga nangyari at mga Mm. benepisyo lalo sa mga Mm. OFWs. So sabi Mm. ko kami as OFWs we do support yung PDP Laban kasi yun ang Oo. nakikita namin, sabi ko sa kanya. Oo. Mm. Mm. Sige, sige. Thank you So very much. salamat Oo. Joey. Maraming salamat, Buknoy. May tanong si Joy, sabi niya, "Jo, paano if naka-registered na ako dati sa COMELEC, so need pa rin register or online?" Yes po. Oo. Kailangan niyo pong mag-register online. So, kung registered na kayo before, you should not have any problem na mag-register ngayon online. Pagkatapos, pag naka-register na kayo sa online voting, makakaboto na kayo. Nagagawin niyo rin online. Ayan. So, ang komplikado 'no, nakakainis. Sa totoo lang ang daming reklamo kong nare-receive tungkol dito, eh. Ang But, Ang kailangan niyong information, tagain, Joey, kailangan niyong bumoto, kailangan ang niyong information bumoto. nasa COMELEC mismo na na website, may barcode, yung tawag dito, QR yung code. QR code na i-scan niyo sa phone for your registration and then may QR code din na i-scan niyo sa phone for after na sa pagboboto na actually, Oo. diretso kung na kayo, Oo. naka-register. So, nasa COMELEC lang mismo. Oo. Mm. Sabi nung meron daw mga OFW ibang lumalabas sa binoto nila. Yeah, sa totoo lang ang Nai-conditioning magagawa lang yan. natin diyan is to take note. Everything that you are doing, you just have to take note of it. Take note of it. Ayan. Ganun, yun lang yung magagawa natin sa ngayon diyan sa mga ganyang bagay. Take note, wait for the election result,
and then make yourselves a living evidence. Ayan. Ganon. Okay. So tingnan natin yung mga tingnan natin yung magiging resulta. So kapag kunwari naging resulta is different from what is expected, saka tayo mag-ingay lahat at saka nyo ilabas ang lahat ng inyong resibo if meron man. Ayan. Okay? So anyway, Boknoy, punta na tayo kay Jolie Okay, ha. salamat. Good morning sa inyong lahat. Thank you. Ayan. Thank you very much, Boknoy. Ayan. Hello, Jolie. Hi, Joey. How are you? Okay lang Kamusta po. po? Kamusta mga kababayan? I'm an OFW based in Dubai. And I totally agree with yung sinabi ni Boknoy na we really have to vote kasi yes, mind conditioning talaga yung ginagawa nila na pampa scare tactic nila na para panghinaan nila, huwag na lang, hindi naman pala, ganyan-ganyan. So, kasi I felt it in the last few weeks na parang, ano pa ba ang saysay kung boboto pa ako we are expecting a lot of naman cheating. But then, sabi din ni Sas, if we don't do anything about it, kung hindi tayo boboto, mas lalo silang mag-cheat. So, and then, hindi ko lang din alam when voting, if we can take selfies na yung background is yung mga list ng senators na binoto natin kasi that can become our evidence as well. 'Di ba? Picturean natin yung mga binoto kasi ang alam ko, may nakita kasi ako sa din sa mga OFW pages na pagkatapos i-submit, we don't get the receipt of Pero those hindi talaga that- kahit dun sa yung face to face na voting, hindi mo rin talaga makikita dun sa parang if I voter's remember receipt it correct. Ay hindi lumalabas kasi Meron. yung mga binoto. Kasi may ano ako. I have Meron. a copy of that when we voted before. Pero you're not Kinampanan pa supposed to ulit keep ang ilang it kasi yung receipt na yun parang meron kang paglalagyan nun eh. Kasi may picturean. So you have evidence. You have yung pag kumbaga alam mo na tama yung pinasok, tama yung pininta, tama yung kinount. So ang mga nakita ko kanina sa mga pictures ng mga OFWs na nag-vote na, parang walang resibo na kung sino yung binoto nila. So the question is, pwede bang picturean before we click submit? Picturean muna para makita yung listahan ng kung sino yung binoto mo. Or much better if we take a selfie na background yung na yun. Yung That part I am not very sure actually kung allowed yung ganung gagawin. Pero I saw a lot of OFW. we are not voting in the precinct, right? Are we? Oo. We are voting on our own computers through the links, right? So then we will have that leverage. Dapat. Dapat. That can be our kasi kung wala yung resibo, pag mag-try tayo later, pag talagang mandayan sila, may natin? Anong ebidensya bigay natin, di ba? At saka, pangalawa, about dun sa nakita kong pictures din about dito sa very, very hot topic of Amy Marcos. Kasi initially, I was really parang like everybody else, no, never again. But then, parang like siguro kasama sa mga kalaban ni VP Inday, hindi rin nila in-expect the turn of events na si Inday i-endorse niya si Amy after all that has been done and what has that has been said by her na never again ganyan. Tapos parang right now with the changing political events, parang she is now playing their games as well. Parang that's what I'm seeing right now na kahit na super yung sama ng loob kay Amy. Agree ako dun sa sinabi ni Just Marilyn na siguro kung magbigay lang ng kahit kaunting kaliwanagan lang si Amy. What really happened? Kasi part siya ng Marcos nandun talaga yung Acknowledgement na nagbigay ng Acknowledgement, ng loob yes. yung kapatid niya sa ating lahat. Yes, kasi ako, I always think that okay, with all the frozen veggies and meat and fishes that are slowly thawing right now, she's one of those that will benefit. Right? So kahit na ayawan niya, people will never believe it. Kasi ganun ang kanilang reputation. It's all about money. And ngayon nga, dahil sa ginagawa ni Bongbong, mas lalong napatunayan ng mga tao, tama pala talaga.
oh, tama pala talaga Mm. sinabi ng papa ko na, they're all about money, maano yan, gahaman, ganyan-ganyan. Kinuha yung nakuhang golds dito sa Surigao. Kinuha ni Imelda kasi may nahukay na bulldoze na lots of golds, jewelries na iniwan ng Hapon. Na parang Mm. may driver na na bulldoze niya while he was one of those working para sa NIA, gumawa ng irrigation project. So while Mm. ginagawa niya, na bulldoze niya, tapos dinala sa Manila, tapos sinabihan na you will Mm. receive the money. Wala, Mm. parang ganon. So ang perception talaga ng mga tao about the Marcoses, they're really, swapang about sa pera. Mm. And then, with these things happening right now, if Imee doesn't do anything about it, talagang marami talagang na hindi siya iboboto kahit na in-endorse pa siya ni Inday because of this. Mm. Kasi maraming DDS na they're not really, walang lalo na sa Mindanao, alam mo yung parang na na kami, parang Napaso, nadala. napaso Oo. talaga, and we don't Mm. want to get burned again kasi mas masakit sa pangalawang beses. But at the same time, I'm also thinking, maraming mawawala kay Imee. Mm. With all na nangyayari ngayon. Maraming mawawala Mm. sa kanya. And at the same time, if Sara will not make this smart decision, kasi kailangan niya talaga ng ng alliances. And the Mm. PDP Laban, kahit sabihin natin yes, it's wala silang pera, tsaka the network is really not that much. But pag may mga Villar si Sara at saka Imee is still there, Mm. naguguluhan ako actually. But I still, it's like I will listen to the wisdom of Sara this time kasi I'm sure Mm. she has learned her lessons, and Mm. she's doing this in a very calculated way. Mm. So yung ang advice ko lang din sa iba na hindi talaga matanggap si Imee, at least pick up Honasan, si Gringo, Mm. because he is one of those talagang he made movement na nagpaano pa siya, ano yun, yung nagpipirma Mm. about para ibalik CPRRD. And he has also a huge following in his cause, no? Ano yun? So Petition? Yung petition? yung petition, oo. At saka Mm. isa siya sa mga talagang nag-ingay that this is injustice. Mm. Si Gringo ang sinasabi ko. Oo, oo, oo. Oo. Si Camille nga hindi nga nag-ingay, di ba? Actually, oo. Kaya nga parang Yes, medyo wala cold siyang ako diyan kay ano, mas ano ako kaya sabi ko sa inyo, ako I'm really more of result 'no, yung action. Kaya nga mas Oo, parang mas cold-blooded ako kay kay cold-hearted Camille. ako kay Camille kasi parang ang hindi lang niya ginawa, hindi niya binoto si Inday to be impeached. Yes. Yun lang yung That plus is what point niya ni Camille, eh. mm. Yun lang yung plus point ni Siguro Camille, ayun. because why she is quiet about doon sa nangyari kay PRRD kasi at that time, alyansa pa siya, di ba? Ang nag-iingay yung father-in-law niya. Mm. 'Di ba? Si Manny Villar yung medyo Oo. Eh, kaso still wala naman talking kasi about. hindi naman kasi tatakbo yun. Yes, but then Manny Mm. Villar will be part of the decision-making process of the Villar Of family, pamilya. Mm. right? Mm. So, and he is a seasoned politician and business person. Mm. So, definitely Camille will get this thing from Mm. her father-in-law din. So ito din nakikita ko din kung yung wisdom ni Sara that why Villar? Why not Honasan? Mm. Mm. Right? And Imee Oo. Imee Honasan is is really endorsed by the I'd like, well, I am under the impression, no, na Honasan is endorsed by Baste and Pulong. okay. Si Pulong meron talagang clear endorsement kay Honasan. Si Baste, Mm. they met. Pero may endorsement, hindi ko sure kung merong endorsement eh. Wala Ayun. pa akong nakita. Mm. Yeah, but because kasi dating back to when we were still in college, talagang known na Honasan and Oo. Duterte are really close. Tanong ni Yengski, di ba conflict yung alyansa para sa Bagong Pilipinas na rep si Camille Villar endorsed ni VP? Actually, tanong ko rin yan, umalis na ba siya officially sa alyansa? Kaya nga parang hindi ko pa binibilang si Camille kasi nga, akala ko, nasa alyansa pa siya. Ang sabi is that, meron ng, na sila, umalis na talaga ng alyansa si Camille.
wala pa lang official statement about it. Pero umalis na kasi 'di ba hindi na nagpupunta yan sa rally ng alyansa? Correct, Ayun, correct. Hindi natin ayun. nakikita. So, feeling So, ko baka it's a matter of time, baka lalabas rin yan. Ayan, magkakaroon din lalabas tayo ng rin. kaliwanagan. Mm. I really hope, before the election, Amy will give us some sort of kaliwanagan of, for all these things that has happened. Kasi talagang ang pero din kasi whatever she says, damn if you do, damn if you don't din si Amy kasi because of, Wala siyang her pupuntahan, affair eh, with Marcos. oo. Wala talaga siyang pupuntahan, but at least, if she says something, like ginawa ni Sarah, nag-apologize siya. Diba? People were, they easily accepted it because alam nila sincere din si Sarah na nagulat. Nagulat tayong lahat. And I'm sure Magkaka-space siguro kasi people are just so hurt. They have to acknowledge that people are just so hurt with what happened to the Uni team, 'di ba? definitely. I mean, ang dami nating kumampanya sa kanila. Kinampanya pa dito sa nung nagbumoto nga ako, kasi ang daming nakalinya. Tapos maraming mga lumabas na mga domestic helpers. Tapos, uy, ate, sa tingin nyo, sabi ko, alam mo, mag-ano tayo talaga, ha? Mag-uniteam, kasi ganyan-ganyan. I don't think si Bongbong, yung mga sinabi sa media about them is really true, ganyan-ganyan. I don't think he will, magnanakaw pa yan, kasi they have been accused of doing so. So, ano niya pa ba yan? Papatunayan niya pa talaga? Yung yung binigay natin yung lahat ng benefit of the doubt, naubos. Yes. Ang dami kong na-convince. Ang dami kong na-convince talaga ng mga kababayan natin. Sa mga sa mga senators, inendo ko si Jinggoy, lahat ng mga in-endorse ni Sarah. Tragis. Pero anyway, sabi nga ni Sarah, we have to move on. Yun na lang, we really have to vote, mga OFWs. We don't have any excuse right now because the life of PRRD and our political situation sa Pilipinas is at stake. Baka kung hindi tayo bumoto ngayon, hindi tayo gumawa ng paraan, 2028, wala na tayong Pilipinas. Yes, done deal. Yun pa yung isa sa mga consideration. The 2025 election is actually very crucial. And this is going to dictate what's gonna happen in the next 2 or 3 election cycle. Ayan. Exactly. Yung mga kailangan natin yan. Yes, and at the same time, I know, I don't know if, people know the much bigger powers that be behind all this chaos in Philippines. Because of the yung mga ambisyon ng mga Marcos Romualdez, talagang papayag sila kung anong i-dictate sa kanila ng the powers that be. Na gusto talagang makipag-away tayo sa China, but if these powers that be realize that the power of the people is much more powerful than them, walang mangyayari dyan sa mga tambaluslos na yan sa mga kasi people they will realize they are beholden to people. We can give them power, we cannot give them the power. Yes, because let's face it, nung 2016 na pagkapanalo ni PRRD, hindi nila in-expect siguro yun. I'm sure they didn't expect it. Tapos nung pa nila na talagang hindi nila na napapayag si Duterte na magkaroon sila ng EDCA sites. So this time, they really don't want any Duterte to come back. So ang kalaban natin is talagang malaki. There are plenty of them. So yeah, I have to kasi marami pang naka ano na natin ang aking is talagang let's vote. Wala tayong palalampasin. 12 candidates. Pumili kayo either Amy or Gringo. Yan lang. Kung galit kayo kay Amy, kung hindi nyo talaga masikmura, yun lang. At least Gringo is endorsed by Gringo is endorsed by Pulong and again, I am under the impression na in-endorse din ni Gringo in-endorse din ni Baste si Gringo. Ayun. Ayan. Hopefully. Okay guys, thank you so much. And, thank you. Bye-bye. Bye. Maraming salamat, Tita Jolie. Hello, Jean. Ayan. Unmute ka. Yun. Ayan. Okay. Hello, good evening. Good evening. Hindi na ng audio ni Jean. Malinaw, naka-earphone kasi ako pang call center. Ayan, go, ilabas mo na yung sama ng loob.
Actually, very doubtful pa rin ako diyan kay ano, eh, kay Aimee. Kasi you know naman, blood is thicker than water talaga, 'di ba? Mm. Kasi unang-una 'pag nakikinig din ako kay Miss Maharlika, yung sinasabi niya na na alam ni Aimee na Addictus Benedictus, tapos yung may portion pa dun sinabi ni Miss Maharlika na, ano yun, nag-kneel down daw si ano, nag-kneel down daw si Aimee kay Tatay Diggs na kumbaga 'wag ibulgar yung pagiging addict ni ano. So, sa'kin lang sobrang sakit kasi yung nangyari, 'di ba, na Mm. nabudol tayong lahat sa gano'n. Kumbaga ayoko na ulit mangyari yon. So, pero titingnan natin kasi mahaba pa naman yung araw, eh. Yung nakikita naman natin si Imee na nag-e-effort din siya. Nandun pa rin ako sa ano, eh, nagda-doubt pa rin ako. Hindi ko alam Mm. kung talagang iboboto ko siya. Kasi napanood ko yung ano ni Imee, yung ewan ko kung napanood niyo yun, yung si Together with ano, Villanueva, yung sa Mm. church nila. Tapos she was Oo, praying, 'di ba, na she was praying about, her brother yung mga na yung mga i-guide yung nakapaligid daw sa kapatid nakapaligid, niya. oo, oo. So, Mm. dun sabi ko, okey naman pala talaga 'to si ano, okey naman pala siya, hindi naman siya gano'n ka-ano talaga, kumbaga nagpa-pray siya para sa brother niya. Kaso nga lang yung alam alam naman natin si ano, gaano kalambot si BBM sa mga ano, ta's sa pera pa, pagdating sa pera, mga gano'ng corruptions. Alam natin kumbaga sunod-sunuran na lang siguro siya dun sa mga tao. Yung Weak ass kaya kasi talaga si BBM, eh, weak ass. yeah, sobra, sobra. Kumbaga madali At, siyang weak mauto, ass siya ta's nabakuran siya ng mga maling tao. tama. At Mm. alam niyo yung nangyari kay ano, yung nangyari itong actually inallow talaga ni God na mangyari yung lahat ng ito, eh, yung hindi tumakbo as a president si Mm. Sara, 'di ba, naging vice president siya. Yung realization ko dun, bakit inallow ng Diyos na mangyari 'to? Isipin niyo, ha, kung naging presidente si Sara, lahat ng Congress talagang parang ano 'yan, parang tuta, talagang bait-baitan 'yan lahat. And to think kami wala kaming pakialam sa politics dati, eh. Basta Mm. gusto lang namin maayos yung Pilipinas, gano'n at nakita namin kay former President Duterte kasi OFW kami Mm. mag-asawa. So, nakita namin na, wow, may chance pala ang Pilipinas na maging ano, na magiging okey pa. Kasi kagaya ng Davao, kung nakapunta kayo ng Davao sobrang tahimik, makakalakad Mm. ka ano. Sabi ko, may chance pala magiging gano'n ang Pilipinas at sa Vietnam, kasi sa Vietnam kami base Mm. dati, sobrang ano dun, sobrang takot yung mga tao sa pulis, eh. Alam mo yun, disiplinado. Sana maging gano'n din yung Pilipinas. Yung wini-wish namin nung nakita namin kay Tatay Mm. Diggs na naging presidente siya. Anyway, back to ano, yung si Sara, naging vice president siya. 'Di ba ngayon ang Mm. nangyayari nabulgar lahat ng kabalastugan sa gobyerno. Alam niyo kung naging presidente yun si Sara, hindi natin malalaman. Kami hindi namin alam na gano'n pala yung corruption sa Congress, eh. Hindi Mm. namin alam na may gano'n pala katinding korapsiyon, andun yung mga malalaking sindikato sa ano, eh, Mm. sa Congress. Wala talaga kaming idea sa mga 'yan. Ngayon nabulgar lahat, 'di ba? Nalaman natin kung sino yung Mm. humahawak lang ng ano, ng budget, na si Zaldico Mm. at si ano, Romualdez, sila lang pala ang may hawak, na naibulgar ni Sara. So, dahil dun thankful tayo dahil nakita talaga natin kung ano yung ugali ng mga tao, ugali ng mga ano, mga Sa politicians na isang 'yan, banda 'no, yung 'di with all ba? this trouble, with all this, budulan na nangyari, yung silver lining niya is nakita natin lahat ng kaaway natin. True, nakita Mm. talaga natin kung sino yung Mm. dapat iboboto natin. Kaya Mm. kaya sabi ko, wow, eto pala yung ano, eto pala yung nakikita ko yung naging rason bakit naging vice president si Sara instead of president. Kasi isipin mo kung presidente yan, lahat yan bait-baitan yan. 'Pag nawala yung Duterte, ayun na naman sila, back to normal na naman sila. So yun lang yung ano ko. Pero going back to Imee naman, ano na parang ano, siyempre paano kung yung nag-aano sa mind ko, paano kung nagmamakaawa na naman 'to ulit si Marcos na ganito, siyempre kapatid niya yun, ikaw pamilya kahit magmurahan kayo, mag-away kayo, at the end Mm. of the day pamilya pa rin kayo, 'di ba? So, Mm. gano'n yung ano ko, yung nasa isip ko. Pero sa 'Di ngayon baka kasi wala tayong ipag-uusap na naman niya gano'n. oo, true. Pero Sa tingin ngayon ko naman kung gano'ng klaseng demand, I don't think it is something that is going to be amenable to Inday. hmm, pero Mm. nakikita ko naman si Imee talagang ano siya, eh, talagang ginagawa naman niya lahat na Mm. maiayos kumbaga Ang ang ano diyan, si Imee maliit lang yung wing room niya, eh. Maliit oo, lang yung wing room niya. Ang wing room lang niya really is to help Inday Sara.
And this is a very, very small opening to redemption. True. Kasi kapag kahit pa mag-follow through si Aimee dun sa ginawa niya na ipagtanggol niya si Inday or ano, ganyan-ganyan, the reaction of the people is, you have no choice. Kailangan mo naman talagang gawin yan. Unang-una, ikaw ang nagdala kay Inday dito sa ganitong sitwasyon. So, maliit na maliit lang talaga yung wing room dyan ni ano. And if Aimee is not going to do that, there would be no redemption at any in any lifetime para sa kanila. So ang ano naman kay Aimee, ang kumbaga parang ang if you're going to look at the history of Aimee, ang ano naman kasi ni Aimee dito is that she would always hold her end of the bargain pagdating sa mga ganyang bagay. Yun lang talaga yung ano niya, yung saving grace niya diyan. True. So if Aimee promised that she's going to make sure that the impeachment of Inday Sara is not gonna happen, you better do it. Kasi if you're not going to do that, kahit gapatak na opening to redemption, to anything that you're going to do, wala na talagang mahihita sila na, as in zero na talaga yan. Zero na Yes, talaga. yes. Ngayon pa nga lang, hirap na siyang i-convince yung mga tao that the 12th vote, the 11th vote should go to her, di ba? So maliit na maliit lang yung wing room niya dyan. Ako, ang ano ko lang dyan, ang sukat ko lang dyan kay Aimee is what she is giving. Oh, so you are giving us the ang pangalan nito, you're giving us the Senate inquiry. That's good, okay? You are getting, I'm pretty sure marami pa silang mga pinag-uusapan ni Inday, and si Inday is leaning towards endorsing her. So I'm giving points to that also para for me to vote for you, ganon. But she must understand that, you know, the opportunity is really, really very small, and she really has to utilize it in a way na na talagang masasabi ng mga tao na sulit yung payoff. Diba? True. Anyway, mahaba-haba pa naman. May ilang araw pa tayo. Tingnan Oo. natin yung magiging Tingnan pa natin yung mga susunod na developments. Oo. development ni Although, Aimee. ako, pagka nagsalita si Inday, na ako, kung ano yung sasabihin ni Inday, yun, that's what I'm going to do. Yun nga din, Kasi yun nga. hindi ko iiwanan si Inday kung ano man yung desisyon niya. True. Yung tsaka kung ano yung sasabihin ni Tatay Diggs. Kumbaga, alam mo yun, lahat ng sinasabi parang talagang anointed si Tatay Diggs. Lahat ng sinasabi niya, makikita naman natin talagang nangyayari, 'di ba? So kumbaga stick lang talaga tayo sa kanila kung ano man yung decision talaga. Pero tinitingnan ko pa rin kasi half-hearted din talaga ako. Siyempre, you cannot blame me for that kasi alam mo, ang sakit, 'di ba? Correct. Oo, 'di ba? True. Yun lang din. Gusto naman magsentimento talaga ng mga tao, 'di ba? I mean, Diba? after all the pain and suffering that you caused Ikaw lang eh. Actually, I appreciate you so much sa hearing ha. Ang galing mo. Salamat. Sabi ko, galing ni Miss Joey. Sana binanatan to si Abante eh. Talagang kakagigil ang lolo mo. Hindi tumigil na kasi mag-aalas 5 na. Biglang bumait ba sa huli? Bumait sa huli. Anyway, yun lang naman. Sige, thank you so much for this time. Thank you, Jean. Maraming salamat. Ayan. Sige, bye-bye. Okay, thank you. Ayan. Ano tawag dito? Last na natin si Ate Ging, ha, Pedi? Sa susunod na araw na. Gusto pang umakyat ni Pedi eh, Benaventura. Sa susunod na araw na, ha? Okay? Sa susunod na, marami pa tayong araw, Holy Week, bakasyon. Ayan, marami tayong time. Ayan, pagagalitan ng nanay ko, pero sige, mag-live tayo na Holy Week. Ayun. Hello, Ate Ging. Hello po, magandang gabi. Ay, share ko lang kasi nakaboto na ako. Ayun, yung mga lumalabas na dun sa, hindi naman po yung totoo. Ang maganda dun sa ngayon, kung pag kunyari may nakalimutan ka, hindi mo na kumpleto yung 12, pwede kang bumalik. Pwede kang bumalik, i-cast mo ulit yung idadagdag mo. So, okay. Pagkatapos nun, kaya sunod-sunod na rin, mabilis din siya kung tutuusin. Tapos, pag nakalagay naman doon, voted, naka-vote ka na. Pwede mo rin i-screenshot, kaya lang, hindi ko nagawa kasi nga, baka bawal. Kaya nag-alangan din ako kanina. Nag-ingat lang ako. Pero Ate Ging, kasi parang code yung lumalabas eh. Yung lumalabas ng mga screenshots ng OFW, parang code lang siya. Yung unang 'di ba mag-enroll ka, yung Comelec ang magbibigay ng password sa iyo doon sa pag nag-enroll ka. Ngayon tandaan mo 'yon. Ano mo 'yon, ang ginawa ko, screenshot ko. Tapos pagkatapos mo, pag naka-enroll ka na, papasok ka na doon sa nila, doon sa pinaka-website, gagawa ka na ng account mo.
O pwede mo nang palitan yung ano mo, kung anong ibibigay mong, ano ba tawag doon? Kung anong, yung account name mo, kung anong ibibigay mong ano sa kanila. Ang hinihingi lang naman nila, email, tsaka, ano ba tawag dito? Tapos yung passport, tapos yung cellphone number, tapos bibigyan kanila ng ano ulit ng, ano ba, PIN, ng OTP. Oh, yun lang, ganun lang. Eh, wag na kayong mag-ano, basta bumoto na lang kayo kasi pag hindi rin kayo nakaboto at hindi nyo na kumpleto, baka nga lalong madaya. Kaya mas mainam niyan, bumoto na lang kayo. Diba? Oh, kaya yung mga nag-ano diyan, ginugulo lang nila isip nyo para umatras, umurong kayo. Pero ituloy nyo, bumoto kayo. Masaya. Ano, Masaya. do everything within your powers, yung sa mga OFW natin, do everything within your powers para makaboto. Actually, pagka nagpunta kayo sa embassy, meron ibang mga notification na pag nagpunta kayo sa embassy, mag-online voting lang rin kayo doon. So, parang, yung iba kasi parang pinapayagan nila na pumunta doon yung mga ano. Kaya, it's first step that you have to do is to contact your embassy para mabigyan kayo ng instruction kung paano kayo magre-register online. Hindi ko sure kasi kung baka yung iba kasi parang dun sa page ng Overseas Voting PH, official page yun ginawa ng COMELEC para for this specific purpose. May mga hindi nakaka-access. So, I think what you need to do is to contact your embassy para magtanong ng further instruction tungkol sa botohan. Ngayon, once you are enrolled, then you can vote. Yung ibang mga bansa, yung ibang mga embassy, inaalaw nila yung mga tao na pumunta sa embassy para doon makapag-register at doon rin makaboto. Pero yung iba, hindi. So, kaya you have to be very careful. But nevertheless, please take time to get information on how you can vote. Nilabas ng GMA sa balita nila na parang 2 days ago, 48,000 pa lang ang registered na OFW voters. So, please, ang vote ng OFW is really very crucial sa sa senatorial elections, especially dun sa 10, 11, 12. Ayan, yung mga 9, 10, 11, 12 yan, crucial yan para sa mga sa mga kandidato. So it's very important that you ensure that you can vote this election. You can vote starting yesterday. You can register until May 7 and you can vote until May 12, 2025. Oo. Oh, yun lang. Ayan. So, hindi ka nahirapan, Ate Ging? Hindi, ang bilis nga kaya nga di ba may nilagay kasi dun sa dun sa account mo, sa page mo na QR code. Para mas mabilis kayo, gamitin niyo yung Google, di ba may camera yung Google. Pag pumunta ka dun sa pag mag-search ka, pupunta ka dun sa Google, di ba? Dun sa Google, dun sa dulo, di ba may nakalagay na mic tapos camera. Ibuksan mo lang yung camera, itapat mo yung QR code kung dalawa o kung na-save mo yung QR code, i-ano mo lang, i-ano mo na lang agad. Mabilis nga lang. Hindi ka mahihirapan. Pero kung hindi ka teki, talagang mahirapan ka. Oo. Pero hanapan natin ng paraan. Magpaturo po kayo sa mga anak-anak ninyo sa mas teki, ayan, para maka-register kayo. Make an effort. Baliktad naman sa akin, mas teki ako sa mga anak ko. Baka iba ka, Ate Ging. Kakuwisan, paano nangyari? Paano gagawin dito? Ganito lang yan ako. Ako pa natututo. Tawagan ako ng mga anak ko dito. Oo. Para mas mabilis. Ay, teka, i-highlight natin tong comment ni Fudge Monton. Tandaan nyo, ang mga bumoto on or before April 12, test voting lang iyon. Login kayo ulit as of today, April 13. Correct, huwag nyo kalimutan yan ha. Yung mga nagsabi na nakaboto na sila the previous time, hindi pa po yun ang boto ninyo. Test voting lang ang nangyari noong hanggang April 12. Test voting lang yon. So you have to vote. You have to go back to your account and do your actual voting. Ayan. At wag din silang kabahan dahil pwede silang mag-back. Para kunyari hindi nila na kumpleto, kinulang sila ibibigyan naman sila ng notification ng COMELEC, sasabihin niya you only vote kunyari basta may tinanong siya, hindi ko lang natandaan, sasabihin 11 lang ang na-i-vote mo, kulang ka ng isa, sabi niya, binalikan ko ulit, nagawa ko. At okay naman, tinanggap naman. Okay, tinanggap naman siya. Tapos pag susunod na yung doon sa baba ng senatorials, yun namang party list. Doon sa party list, iboto mo na yung isa lang naman ang pwedeng iboto doon. Tapos kompleto ka na, okay na. Okay na, so mabilis lang. Mabilis lang, kaya mabibiting ka lang dahil parang, ba't yun? Ang bilis. Yun lang. True. Ayan. Ate Ging, meron kang last words bago tayo mag-end live? Yun lang, para lahat, para hindi natin mapabayaan yung ating
leader, parang si hindi natin mapabayaan si VP, boto natin yung Duterte kahit sila so ini-endorse na nila sa mga sabi ko nga paano kaya nangyari doon sa mga kumukontra dito pati si Sas nagsasalita na plus diyan sa Duterte plus bahala ni si VP doon sa dalawa. Ganun na lang, sundan nyo na lang. Hindi naman masakit, hindi naman nakakasama ng loob eh. Ganun lang. True. Ayan. Let's do everything that we can to parang I can understand that a lot of people are still hurting and that is valid. So, pero at the end of the day, let us remember that politics is addition. That's the harsh reality of Philippine politics. So, I give you time. You can wait for Inday Sara's statement. But at the end of the day, what we all want to do is to have a better position to bring PRRD home and to make our country better. So, yan yung mga natin. Huwag tayong mawala dyan sa Kaya nga sabi ko, ako tsatsagain ko talagang makipag-usap to everyone so that everyone can understand strategic voting. Okay? Hindi naman to first time na ginawa natin. Ginawa rin natin to before. Ginawa rin natin to sa 8 Diretso. PRRD. Oo, ginawa rin natin to nung panahon ni PRRD. So, ang tawag dito, this is not the first time that we are doing this. Sabi ko nga, kung sa mga kalaban nga, ang tiyaga-tiyaga ako sa mga kakampi pa. Diba? Ayun. So, yun lang. Anyway, Ate Ging, thank you very much. At ako'y mag-e-end live na. Magpapaalam na ako lahat. Ayan. Thank you, Ate Ging, sa sa update, ha. Sige pa lang po. Thank you po. Thank you po. Sige. Sige na. Tumanda na. Dagdagan na naman ang edad. Bahala na. Sige po. Thank you. Ayan. Thank you, Ate. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat. People need to realize that Vic Soto, Binay, siguro mini Ate Gracie dito ay si Tito Soto. Tito Soto, Binay Pangilinan, BAM, Tulfos are the faces of Martin Romualdez and Marcos's tyranny, crime and corruption. Which reminds me, thank you very much, Tita Gracie. Which reminds me that before I end the live, I would just like to tell everyone, please, while we are promoting our candidates, tell everyone na wag rin iboto ang mga Tulfo. Na wag rin iboto si si Manny Pacquiao. My gosh. 'Di ba? Wag rin iboto yung mga ng alyansa, yung kandidato ng alyansa. 'Di ba? Kasi yung mga yan, magiging lang rin yan, puppet yan ng BBM administration. So especially si Manny Pacquiao at saka yung mga Tulfo, 3 kandidato yan. My God. Diyos ko.